Okay, so isang mapagpalang muli sa ating mga kapatid. Yes, BC. Hello. Ready na ba kayo mag-worship? Okay, so habang napakinggan po natin si Brother Jackie para sa ating tribute, tayo po ay mapit sa presensya ng Panginoon at muli na suko po natin lahat sa Kanya sa araw nito. Patuloy natin siyang kakilain, purihin sa araw na ito. Okay? Happy Lord's Day. So, natin ang pinanabigyan natin itong araw dito ay kasama-sama para sa ngayon na purihan sa kanyang. Okay, so let's all stand para po sa ating scripture reading. Atin pong basahin ito na sa Psalms chapter 17 from verses 1 to 12. So, mauna po yung mga kalalakihan. Then followed by women, and then the last verse sabay-sabay po tayo. Okay, amen? Begin. Hear me, Lord, my plea in just. Listen to my cry. Hear my prayer.
Though you my heart, though you examine me and test me, you will find that I have planned for future. My mouth has not possessed. Though the evil I have tried, I have myself from the way by the My steps that has been fast, my feet have not stumbled. I follow my life, for you will answer me. There is everywhere. So then, show me the wonders of your great love. You will say by the word of God. Those who take refuge you from your foes. Keep me in the hollow of your eye, hide me in the shadow of your wings. From From the wicked who are out to destroy me, from my enemies who surround me. They go after your mother's heart, and their mouths speak arrogance. Amen. Their head brought me down, they know not me. With iron to throw me to the ground. Their eye and for free. Light their face light of which Okay, so ang Diyos ang kapala sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita, tayo din manatiling nakatayo at sigo po natin yung mga pumulot, tayo din manatiling. O kataas-taasan ng Diyos, ano ba makapangyarihan sa lahat? Nagpumuli kami, Panginoon, lumalapit sa inyong biyaya, patuloy ang aming pagpapasalamat sa iyong walang isang kabutihan at katapatan niyo sa bawat sa amin. Salamat po, Ama, tunay sa patuloy na pagpapala na aming pong pinatanggap sa lahat, sa aming buhay, sa aming kalakasan, patuloy niyo pong pinihirin namin. Alam namin, Panginoon, na kayo, Diyos, tinikilaan namin na patuloy kapaloob na lahat ng aming mga tinatamasa, tinatanggap sa aming mga buhay, at kayo rin po ang Diyos na nagbibigay ng katuparan sa lahat ng aming lakarin at bayin at layunin sa aming buhay. At higit sa lahat kayo, Diyos sa makapangyarihan sa lahat, na may hawak at may kontrol ng lahat ng bagay sa aming buhay at sa mundo nito. Kaya tunay at narapat na kayo ay aming pasalamatan sa tuwid-tuwina ng aming buhay. Kaya muli o Diyos, salamat po sa pribileyo na pinagkaloob po sa araw nito ng unang araw sa linggo, na kami nga po, Panginoon, ay nagkatipugin po muli sa isang layunin na kayo nga po ay aming mapapulihan, iwalain, sambahin sa Espiritu at katotohanan. At na tumamit, taglay namin ang kagalakan, sigla ng aming pangatawan, at dahil ito sa iyong habag, biyaya na pinagkakaroon sa amin. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, patuloy ang aming paglapit sa iyo at humingi kami ng kalinisan sa aming mga puso at isipan mo, Diyos, kung may nakita kayong mga bahid na kami sa aming pag-iisip sa aming puso, Diyos, humingi kami ng patawad at tunay na marapatin niyo po ang bawat sa amin na maging kalugod-lugod, maging katanggap-tanggap sa inyong harapan upang sa ganon ang aming pagbibigay na luwalhati papuli sa inyo ay maging katanggap-tanggap sa inyong harapan. Kaya, Panginoon, pagpalain niyo po ang mga kapatiran na narito sa mga oras na ito, at tuloy din na namin po itinataas ang inyong anak na gagamitin niyo bilang inyong mensahero sa inyong mga banal na salita. O Diyos, tunay na pagkaloob po siya ng kaloob, nalakasan na mula sa inyo, na kayo nga po, Panginoon, siya aming makita, at kayo ang patuloy na kumilos sa bawat silid at mga oras na ito sa aming pong pagtitipon nito. Kaya, Panginoon, pagpalain po at tunay na pawin mo po ang gawa ng kalaban at tunay na ikaw ang siyang aming manaig at ikaw ang siyang aming makita sa mga oras nito. Kaya, Panginoon, pagpalaan niyo rin po ang mga kapatid namin na binigyan niyo ng kagalingan mula sa kanilang mga karamdaman. Tunay na Diyos, kayo ang Diyos, our Jehovah Rapha, the great healer na kusan siyang at papagaling sa lahat po ng mga karamdaman na namin po naranasan. Kaya salamat po sa mga kapatid na bigyan niyo po ng kagalingan at ganoon din naman sa mga kapatid namin na hindi namin nakasama sa mga oras ito. Sa lahat po naroon, kung sila naman po ay nasa paligid at karamdaman, ay patuloy po silang puwin ang mga kapangalupa nila upang sa ganoon patuloy nila maranasan at kagalingan mula sa inyo. At gayon din naman makasama namin makapiling sa mga pagkakataong ito na karagdagang init sa pagbibigay wala papusin ng Panginoon. Yun din sa
mga kapatid namin, Panginoon, na hindi na namin nakakasama. Lord, kayo higit na kapatid, dinadalangin namin ang bawat isa sa kanila. Hindi man namin masambit ang kanilang mga pangalan ng Diyos. Tunay na kayo higit na mga kapatid. Saan man sila naroon, pagpalain mo po sila at tunay na ikakaya mo po sila at patuloy mong pag-initin ang kanilang unang pag-ibig na tinanggap nila sa O Diyos, sa inyo namin tinatagupilin ang lahat ng aming gawain sa oras na ito. Ikaw ang may taas, ikaw ang maluwalhati. Sa pangalan ni Jesus, ito pang aming dalangin. Amen. Okay, so natin po tayo nakatayo. At tayo po yung magbagay sa isa't isa. We will sing welcome song. Pamahin ko pa ng first day. Yes, music. Around me, always there.
tuloy natin silang biglaan sa ating prayer at patuloy silang humingi ng Panginoon sa kanilang pagkakaroon sa kanila. Okay? Next slide. Okay, at tumakas na po tayo sa ating testimony time. Wala akong binigay sa akin kung sino po na po yung testimony. Anyway, bukas po natin naman na kung sino po ang guys na nagbigay ng kanyang patotoo. Sa kabutihan, katapatan po natin Panginoon. Okay, bukas na po yung ating lahat. No? Mr. VP. Ako nagpupunin sa pagsasalamat sa ating Panginoon dahil natatakot ako nung nakakaraan na lagi masakit ang ulo ko, lagi nahihilo, na minsan bigil yung tingin ko. Nung Sabado, nagpatak ako, takot ang ulo. Sa awat grasya naman ni Lord. Pero ako naman, handa, may mga oras po ni Lord. Kaya lang, ako nag-aalala na baka dito ako buti. Gusto ko, doon ako mawawala sa atin. Doon po ni Lord yung buhay ko. Dahil may kapatid kasi ako namatay sa cancer sa utak. Kaya medyo nag-alala rin ako. Kaya nagpaano na agad ako sa aking doktor na lagi masakit yung ulo ko, lagi ako nahihilo. Minsan, nagdidilim yung tingin ko. Yung pala, grasya naman ni Lord, hindi cancer sa utak. Yung pala, yung merong litid lang sa ulo ko na hindi ka nagpapansyon. Kumbaga, pansyon mali. Ganun. Kaya, nagpapasalamat ako kay Lord na hindi naman grabe yung sakit ko. Sabi nga ng doktor, dahil uminom ako ng Iligris, okay lang yun. Hindi, kumbaga walang mangyayari na magtutok ang litid o ano man dahil nagiging liquid na liquid yung dugo ko. Kaya maayos na makakadaloy. Kaya thank you Lord. At saka nung isang araw, napupuri ako kay Lord, talagang napakabuti ng Panginoon. Nagsabi yung kasama namin sa bahay sa Pilipinas na babalik, maghahanda daw siya sa kanyang birthday. Pero may bali na siyang malaki sa akin kasi nagpagawa ng bubong. Ay sabi, Vicky, pwede ba bumali pa ulit kasi mag-birthday ako. Sabi ko, walang problema. Pero konti lang yung pera sa wallet ko. Ako sabi ko, paano kaya yun? Siguro, na lang. Kasi yung pera ko, inihulog ko sa bangko sa Pilipinas. Hindi ako nag-iipon dito sa atin. Kasi kapag umuwi ka, hindi pwedeng magdala ng malaking pera. Bawal. Tapos, kaya doon ko sa Pilipinas, umiipon yung pera ko. Yun. Ngayon, nabali na yung patulong. Yung kasama namin sa bahay. Sa pag-i-miss ko nung aking aparador, tapos naisip ko, hanapin yung isang lipstick ko na nawawala. Tinignan ko doon sa isang bangko. Ang bali ni Lord, nakakuha ko 100 euro doon sa aking. Kaya nakakapagpadala ko doon sa aking kasama sa bahay. Tapos sabi ko, huwag mo na lang bayaran. Regalo ka na sa birthday mo. Kaya talagang kapag meron kang pangangailangan, si Lord talaga andyan. Hindi niya pinababayaan ng mga anak niya. Lagi sa kanya yung maasa. Kaya thank you Lord. Thank you. Sister, sa June, birthday ko. Okay, meron po. Ano pa ba? Okay, so, gagawin na rin po yung opportunity na magbalik ako ng kasalanan sa Panginoon sa answered prayer na binigay niya sa amin. At ako po ay nagagamit ngayon kasama ko po yung so, ganun kabuti yung ating Panginoon talagang wala yung posible. So, yun lang, may nasa niya sa atin yung ating lubos na tiwala. Yung faith natin, kasi doon nakasalalay yung ating pong kasagutan kapag talaga nananampalataya tayo ng Panginoon na makakaya niya na. No? So, wala pong imposible. Okay, so, yun po, balik ko ang ating matas na patuloy sa Panginoon. Bilang pasalamat, so
So, mag-leader po kami ng isang awitin at kasama po si Kevin na gusto niya siya mag-lunch o nalang daw kami yung box. Okay, Kevin, nalalayan mo si Pastor Phil. Ito na. Pag nadagalan. Mike. so the title of the song is I Bow Before You Throne. So, sabi nga sa awitin ito ay sinulat ko na po para sa So this song is a moment of complete surrender, a place where we fall at the feet of Jesus. Sabi nga, lift our hands in awe and declare His glory over every part of our lives. So, ganoon kabuti ang ating Panginoon at tuloy na tinakas namin ang aming mga kamay sa kanyang kabutihan, sa kanyang mga miracle na kanyang ginagawa, pinahayag sa ating mga buhay. So, bilang pasalamat ay nais namin ulitin ang awiting ito. At yun po kami sabayan sa awiting ito at gusto ko rin na gamitin dito ng praise team para sa ating praise and worship. Okay? Heavenly King, I come to you with a humble heart. My praise is through. Every fear and worry falls away. I lift your name, Lord. I will praise. All creation sing the angels' song. Your majesty is mine to enjoy. In your presence I found my peace. From all my chains, Lord, you release. Every breath I'm breathing is a song of grief. Lord, you are my refuge, my Savior, my King. I bow before your throne. Jesus, you are my alone. Hold my heart, my soul, my praise. I lift your name all of my days. The storm will rise and I stand alone. I feel your spirit, I am made strong. Every trial is a chance to sing. Your mercy and love surrounding me. You are my hope, my soul in the rock.
Jesus, you are my alone. Oh, my heart, my soul, my praise, I'll give your name all of my days. I'll bow before your throne. Oh, Jesus, you are my alone. Oh, my heart, my soul, my praise, I'll lift your name all of my days. Amen. Okay, so thank you. Praise God. Tuloy na po tayo sa ating Word of God. Handa na po natin ang ating isipan at ating puso para po si Pastor Selani para sa atin. Salamat, Brother Joe. So, touching po, no? Anak talaga yung pinag-uusapan ay kahit gaano makatibay yung damdamin mo ay babagsak yan, no? So, God is good. Patuloy lang po tayo lumapit sa Diyos, no? Di ba na? At wala naman tayo ibang makakapitan, di ba? No other than, of course, kundi yung ating Panginoong Diyos. Okay? Parang punong-puno po tayo ng mga alalahanin sa umaga. Di naman. So far, so good. Ay salamat sa Diyos na nagiging matibay po kayo. Ano? Marami talaga mga pagsubok na naranasan natin sa ating buhay. Ang blessing ay papatuloy tayo at hindi tayo nababaliw, di ba? Baka mawala tayo sa katinuan, ano? Yun ang mahirap doon. Anyway, that's part of life. And we need to go forward. And of course, ang Diyos natin ay buhay. Amen? So, palakpakan natin muli ang ating Panginoon Diyos at tayo ay nasabi na sa ating pag-aaral. Ano po? Ang sabi po ng Insight for Living, ang buhay daw ay punong-puno ng pinagkakaabalahan. Naniniwala kayo doon? Naminsan sa tinatawag nating pinagkakaabalahan. Of course, some other word, they use it as articles. Parang artikulo ang ating buhay. At dahil sa pinagkakaabalahan natin yon ay minsan ay naiiwasan natin na nagpo-post o nagiging silensyo. And somehow, kahit yung pananalangin natin ay nakakalimutan natin. Is that true? Na parang sa isang sentences, pag gumagawa ka ng isang paragraph, di ba napakahalaga ng period, comma, semicolon, may idea ay doon? Without those signs in the paragraph, ano ang mangyayari? Yung sentences o paragraph ay hindi mo maiintindihan. Is that correct? Somehow, ang buhay ay nagiging ganun po. Kapag walang posing, and of course, wala itong prayer, somehow, pag nagiging abala ka, ang buhay ay laging ganun. Ano ang nangyayari sa bawat mananampalataya ng Diyos? They are so much worried in everything. Whether we like it or not, somehow ang pinagkakabalahan nila
financial matters. Di ba? Hindi naman masama ang financial matters, and yet kung lagi ito yung nagiging pinagkakaabalaan without understanding with it, without pausing and come up to your lives, ano mangyayari? Di ba nadi-distract ka? And somehow siguro dumarating tayo sa point na tinatawag natin discouragement. Di ba may katotohanan na yan? Kaya ang ating tatalakayin ngayon ay a turning point of anxiety tulad ng inawit, pitch na pito sa inawit ni Brother Jojo. No? At yan ang ating titignan pansin kung ano ba ang anxiety, kung ano ba ang nagagawa nito, and of course, somehow, bakit hindi kailangan magkaroon ng anxiety ang isang tao. Okay? So, ang ating pong magiging teksto ay nasa Luke, chapter 10, 38 to 42. At mayroong context dyan na makikita natin na may dalawang tao. Of course, they are friends of Jesus. Who are they? Martha, Mary, and Lazarus. At buhay pa si Lazarus na pumunta ang ating Panginoon yan. Okay, basahin natin. Now, as they were traveling along, he entered the village, and a woman named Martha welcomed him into her home. And then, verse 39, and she had a sister called Mary, who was also seated at the Lord's feet and was listening to his word. Sabi po ng parang nakasulatan. And then in verse 40, Martha, ang book of Luke ay nag-present ng dalawang person, in the person of Martha and in the person of Mary. Malinaw? Then anong sabi niya? Martha was distracted with all that preparation. Ayun, marami siyang pinagkakabalaan, sabi ni Lucas. And then, she came up to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to do the serving by myself? Then tell her, tulungan naman niya ako. Di ba? Naidentified yung dalawang person dyan? Yung si Mary, nandun siya sa tabi ng ating Panginoon. And then dito si Martha, she is preparing. Masyadong siya busy in many things, pero meron siyang binanggit dyan. And then, in verse 41, nung magtanong si Martha, hindi mo naman kausapin yung aking kapatid na tulungan naman niya ako. Sabi niya, di ba? Then in verse 41, anong sagot ng ating Panginoon? But the Lord answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and distracted by many things. Nagtataka ka ngayon, bakit? Nagtatrabaho, nag-prepare ng food. And yet, she is so much distracted when Jesus come in to their house. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, basang-basa niya yung puso niya, bakit ka masyadong nagugulinahan sa lahat ng bagay? Then in verse 42, anong sabi na? But only one thing is necessary. Di ba ganun ang ating Panginoon? One thing is necessary. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo kay Martha, ano yan? As chosen the good part, make sure that be taken away from her. Okay? Ngayon, titignan natin kung ano yung pwedeng gawin ng isang worry. Nabanggit ni Jesus Christ yan, right? Sa isang taong nananampalataya na puno-puno ng kaabalahan sa kanyang buhay. At sa mamagitan ng salita ng Diyos na minsan pag hindi nauunawaan yung salitang worry or anxiety, and somehow some other version, they use the word anxious. Di ba? Ang hindi mo pala namamalayan ay nararap na yung kapayapaan mo. At nagkakaroon ka ng sitwasyon na hindi mo na maiintindihan sa buhay mo. At yan ang ating titignan kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan
sa sinasabi ng Book of Law, especially chapter 10, 38 to 42. There is two person na pinresent the Lord doon. At ang isa doon, sabi niya, bakit ka masyadong nag-aalala? Sino ba naman ang hindi nag-aalala, di ba? Pero dapat natin pag-aralan niya, ano? Na makikita mo, of course, when you are somehow busy in something, whatever kind of work you have, so we need to discover that. Dahil ang hindi mo para alam ay nagugulumihan ka na. Is that correct? Okay? So in other words, ano ang sinasabi ng Biblia? At of course, magkakaroon po tayo ng tinatawag natin analysis of anxiety. So napakahalaga na maunawaan natin at maintindihan natin kung ano ang pwedeng itulot ng masyadong nag-iisip, nag-aalala sa buhay ng isang pananampalataya. Kailangan maging malinaw po yan, ano? Dahil somehow, pag hindi malinaw sa buhay natin, what's wrong with us? It is like Martha. She is so much distracted with so many things. Sabi ni Jesus Christ sa kanya, di niya alam yan. Because she is busy in preparation of food because Jesus Christ is there. Pero di pala niya alam ay nag-worried na siya, no? So tingnan niyo ang Luke chapter 10, 41-42. But the Lord answered and said to him, Martha, Martha, you are more worried and distracted by many things. Abala ka. Marami kang pinagkakaabalahan. That's why you are so much distracted, sabi niya. By many things, but only one thing is necessary, for Mary has chosen the good part. Akala mo, naging tamad dyan si Mary, hindi po. Para mas lalo yung maunawa, baka balot mo si Martha, bakit gano'n ang sinabi ni Christ, na correct? Pero kung titignan mo yung context and somehow the analysis of the scholar, si Mary, nung dumating si Jesus Christ, pinahalagahan niya, and then tumutulog siya. But this time, Martha, according to Luke, he never mentioned that when Jesus came in, never she entertained the Master of Heaven. That's why masyado siyang nag-alala. Malinaw ko sa inyo? So that is it. So yung salitang worried ay nabanggit niya ng Book of Luke. Then another one, in Philippians chapter 4, verses 6 to 7, ito naman sabi ni Apostol Pablo. Remember when Paul wrote this letter, nasaan siya? He was in prison. Kung ikaw ay nakakulong, hindi ka mag-alala masyado dyan, hindi ka mag-boring dyan, pero tingnan niyo yung sinabi ng Book of Philippians. Do not be anxious. Tingnan niyo yung chayat niya, no? Nakakulong yan, mahirap yung nararanasan, and yun siya pa mismo, sabi niya sa mga Philippian church, huwag kayong masyadong mag-alala sa lahat ng bagay. Ewan ko, tingnan niyo na lang sa Tagalog, ano? But in everything by prayer and praying. So in other words, katulad ng pinanit natin kanina, if somehow people are so much busy that nothing wrong with busyness, ano? Yung so much busy, and they are not managing somehow their life when it comes to other matters. Ano ang nangyayari? Di ba nabibistan ka na bala kami na sumasakit ang ulo mo? Is that correct? And that is it. Kaya sabi ni Pablo, everything by prayer and repeating with thanksgiving, let your request be known to God. And then, in verse 7, and the peace of God which surpasses all comprehension will guard your heart and mind in Jesus Christ. So, dalawang teksto na binanggit ng banal na kasulatan ang salitang anxiety. Okay? So, titingnan natin kung ano ang ibig sabihin yan. At ano ang pwedeng gawin niya sa isang tao? Di ba? Kaya nakita po yun. Ano? Kasi baka pag nag-aalala ka, di mo pala alam, may problema pala yun. Is that clear? So, titingnan natin kung ano ibig sabihin niya.
kay Jesus Christ o sa Lord. Worry. Di ba nila? So, ang salitang anxious ay galing yan sa Greek verb. Verb po yung word na worry and anxiety or anxious. Isa siyang verb. Action word. Malinaw? So, ang meaning niyan sa Grego verb, verb now, na ibig sabihin, to divide or distracted. Klaro? So, halimbawa, para mas malinaw sa atin, pag ikaw ay nadidistract in so many things, at marami kang hinahanap sa mga so many things, o pinagkakaabala ka sa mga so many things, ikaw na nakakala kung ano yan, ano? Eh, pumapasok sa iyo yung pag-aalala, ang ibig sabihin yan, nag-worry ka. Malinaw po yan? And that is the Greek verb. It was given by the book of Luke and somehow by Apostle Paul. So sa Latin, yung salitang word na yan, na translated na anxious. Pareho sila in Latin at sa Grego. And then in German language ay salitang aching. Na ibig sabihin ay worry. Kaya yung book of Luke na sinabi ng Lucas sa pamamagitan ni Christ, nag-aalala ka Marta. And then sa Philippians, kay Pablo, sabi niya sa mga Philippian church, be anxious. Sa ibang version, mas malinaw. Kasi dito sa NASB, be anxious. Sa ibang version, do not worry. Kaya pare-pareho yung salitang yan, sa Greek verb nito, sa Latin word, and somehow sa German language. So, kung titingnan mo ang anxiety, halimbawa, nadidistract ka, di ba? You are so much busy with something, and yet, gusto mo, ganito ba, something like that ba? Nag-aalala na yung tao noon. Kaya ang anxiety, kung titingnan mo, ito ay isang painful uneasiness due to impending fear. So, hindi mo pala nalalaman, pag nag-distract ka, ang nangyayari, nagkakaroon ka na ng takot. Hindi ka na napakali sa buhay mo. At yun ang nangyari kay Marta. Masyado siyang maraming iniisip sa mga bagay na ginagawa niya. That's why yung salitang pumasok na anxiety sa kanya, ano nangyayari? Nagkakaroon siya ng fear and he must struggle some with burden. At nangyari pa yun, kanino? Sa kapatid niya, correct? Malinaw ko sa inyo yung anxiety. Then, tingnan niyo yung nagagawa ng anxiety. It is mental, emotional, and spiritual stagnation. Yun tuloy lang nangyayari. Pag hindi na manahin kung somehow na business, at somehow ay hindi nagpupose ang tao, so much they are looking something much better, ano? For their life, ang hindi pala nila namamalaya. Kaya nila nagagawa yun, ay masyado na silang nag-aalala. Kaya tingnan mo rin nangyayari. Nagkakaroon ng emotional problem. Nagkakaroon ng tinatawag nating mental problem. Di ba? Hindi siya kararagya-ragya. Kaya napakahalaga na malaman at maunawaan niyo. There's nothing wrong with busyness. There's nothing wrong with aspiring something better to your life unless hindi ka nadidistract sa lahat ng bagay. Did you get the point? Yun ang nangyari sa dalawang magkapatid. So there is spiritual connection. Alam na kung ibig sabihin yan? Napapabayaan niya siya yung spiritual life.
At minsan yung panalangin, nakakalimutan din yan. To talk with God, di ba? Pag wala ngayon, meron ng spiritual stagnation. Bakit? Kasi puno-puno na yung isip mo eh. Sa mga bagay na nangyayari at ginagawa mo. At dahil hindi na ma-manage of everything. Is that correct? Kaya hindi mo na nauunawaan yung lahat ng bagay. Kaya hirap na hirap ka ngayon. And that is anxiety. Again niyo po yan na sinasabi ng banal na kasulatan. The next one ay why is it anxiety is wrong? Bakit mali ang ma-distract? Hindi mali ang maging busy. Ang mali, when it comes to business, something sa buhay, hindi mo pala alam, nag-aalala ka na, di ba? The question now, bakit mali yun? Malinaw mo sa inyo? Why is it wrong anxiety? Bakit mali ang ma-distract? Bakit mali ang nag-iisip ng anumang mga bagay sa buhay, whatever, material, financial, whatever they are? Ito yung paliwanag. Una, ang anxiety. Halimbawa, meron kang worry. Sino naman ang hindi nag-worry? Kahit ako nga, nag-worry din, di ba? Dumarating yan pag di maintindihan. Malinaw po? The first one, anxiety, highlights the human view and oppose the divine viewpoint, so we become fearful. Di ba nangyayari yan? Ganito ang ibig sabihin yan. Ano kaya ang mangyayari sa akin bukas? Hindi kaya ako mapapabayaan? So ano ang naha-highlight noon? Malinaw po sa inyo? Ang naha-highlight noon, yung human viewpoint. Yung pananaw ng isip mo at pananaw ng tao. At yung pananaw ng Diyos, when it comes to anxiety or worry, hindi mo na namamalayan, hindi mo na nakikita yan. Kaya nagkakaroon ng distraction dahil sa mga bagay na alalahanin sa buhay. Di ba tama? Nakakalimutan mo na mayroong Diyos at the same as Martha. Nandoon si Christ, pero hindi niya nilapitan. Ang ginawa niya, naging busy siya. Wala namang masama doon. Kaya lang ang nangyari na distraction sa mga so many things sa kanyang buhay. Did you get the point? Yun, bakit somehow ang pag-aalala ay hindi nakakapagpapalit. Okay? The next one, the second one. Anxiety shows ability to decrease the minor thing to important thing. So what? We get distracted. Ang ibig sabihin niya, pag ang isang tao nag-aalala, hindi na ma-manage yung kanyang tinatawag natin business in life. Tandaan nyo, no? There's nothing wrong with business in life. Ang blessing niya, masipag kayo. But the wrong is so much distraction ang nakikita mo. Ano nangyayari? Yung abilidad mo ngayon na mag-distinguish, mag-identify ng mga minor things to important things, so we get distracted. Ano ang ibig sabihin yan? Minsan sa sobrang busy, pag hindi mo na ma-manage yan, di ba? Ang namamalayan mo lang yung minor things. Ang mga bagay na dito sa lupa. Pero yung mga alagasang, hindi mo na alam yan. Di ba ito? Niraramdaman ng anxiety yung abilidad mo sa mga bagay na yun. Kaya nakakalimutan mo na ngayon na mayroon palang Diyos na nandiyan para sa iyo. Is that correct? Yun ang nangyayari. Kaya bakit mali ang ma-distract ng isang tao? Ang distraction, dumarating yan, at binibigyan naman niya ng halaga, alam nyo, mga temporal things. Di ba ito? At
At yung eternal things, pinakamahalaga, ay hindi mo na napapansin. That's why people like Martha, they are so much distracted in so many things. In realidad yan, na nangyayari sa buhay ng isang tao. The third one, anxiety rob our energy and joy. Di ba? Nawawala yung kapayapaan mo. Nawawala yung kagalakan mo. Kasi, we are so busy in so many things. Ang akala, somehow, ayun na yung pinakamahalaga. Di ba? Pero hindi natin alam, mayroon pa palang mas higit. At yun ang tinatawag na important matters na pwede natin tingnan sa buhay ng isang pananampalataya. Palakpakan natin si Lord, ano? That's why when we run our energy by anxiety, our joy, of course, nawawala yan. That's why nagiging judgmental tayo. O nakita niyo si Martha, di ba naging judgmental siya? Nilibiyok siya tuloy ng ating Panginoon. Panginoon, ba't mo naman sabihin kay Mary na tulungan niya ako? Hindi mo siya naging judgmental lang. That is anxiety na ginagawa niya sa buhay ng isang pananampalataya. It's so much distracted. And somehow, it caused problem pa eh. Nagigit niyo po ako sa sinasabi ko? Na ipinakita ng ating Panginoon ng ilan po. Okay? That's why we become judgmental rather than accepting to become negative. Kaya lahat ng pag-iisip mo, di na maganda. Ginagawa ng kaaway sa buhay mo. That's why yung pag-aalala, kung titignan mo, ang pag-aalala, hindi normal yan, ha? Base sa exploration. Sabi nila, normal lang yung mag-alala eh. Di ba narinig mo na yun? It is normal. Why? Eh, ito yung explanation. Maraming idinudulot na hindi maganda sa buhay ng ating pananampalataya. At ipinakita ng banal na kasulatan. Malinaw, that is anxiety. Okay? In Luke chapter 10, 38 to 40, titignan natin yung response and solution. So, tingnan niyo yung dalawang solution at responses ng tao rito like Martha and Mary. Alam niyo bakit pumunta si Jesus Christ doon? You know the reason behind the scene why he visit Mary and Martha and Lazarus. They are special friends. At ang purpose ng Panginoon doon, sa kanila doon ang purpose niya, alam niyo kung ano? Upang magpahinga si Jesus Christ. As a human being, napapagod din siya. At nung nag-ministry siya, so much pressure na i-encounter ni Jesus Christ at that time. Malinaw po sa inyo? At pag nag-ministry kasi yan, ang gagawin ng mga tao, Panginoon Jesus, magbilagro ka! At siya pumunta, gano'n din sinasabi nila sa kanya. At tapos tinatanong siya about the kingdom. So nakaka-pressure kay Jesus Christ yan. Then one time, in the book of Luke, especially chapter 10, pumunta natin Panginoon Jesucristo doon. Of course, purpose ay mabisita niya yung special friend niya. Pangalawa, ang purpose niya doon, alam niyo, upang magkaroon siya ng shelter. Magpapahinga lang siya. At gusto niyang nakapili niya, that's all. And yet, ano yung nag-response naging dalawa? Yung dalawa, nung bumisita natin Panginoon, nakakaparaw po kayo sa sinasabi ko pa? O, tingnan natin. In verse 13, now as they were traveling along, he entered the village, and a woman named Martha welcomed him into her home. Pinapasok siya, di ba? Then in verse 59, and she had a sister called Mary,
Si Lazarus ay hindi nila binanggit na, pero kapatid nila ito. Who was also seated at the Lord's feet and was listening to His word. So, tingnan na natin. So, ang tawag nila dito ay masasabi natin doon nagsimula yung build-up ni Jesus Christ at doon din nagsimula yung tinatawag natin blow up. Yung pagre-rebelde at pagiging negatibo ng isa sa mga pinisita ng ating Panginoon. Malinaw sa inyo? At yan ang ating titignan. Diyan nagsimula yung worry. Diyan nagsimula yung tinatawag natin blow up. Diyan din nagsimula yung encouragement and build-up ng ating Panginoon sa mga nag-worry kung siya ay bumisita. Diyan malinaw po. So in other words, when it comes to the problem of anxiety within the people, ay mayroong solusyon yan. Okay? Na binabanggit ng Book. Okay? So, tingnan natin, ha? In verse 14, ayan muna kay Mary. Yung kay Mary, nakita niya na ba sa inyo? Nung pagbisita ni Christ, pagpasok pa lang niya, ano ang ginawa ni Mary? She entertained Christ. Malinaw doon, ano ba? She entertained Christ. At sabi ng Book of Luke, pagkalapit niya ang ating Panginoon, in-enjoy niya yung fellowship ni Christ. Okay? At nakita niya na yung mga ginawa niya yun ay yun ang pinakamahalaga sa lahat. That's why, according to the Book of Luke, never and never na nagkaroon siya ng distraction sa kanyang buhay. Malinaw? Never! Hindi kasi binanggit ng salita ng Diyos yun eh. Kundi, sabi ni Christ, yun ang tama na ginawa niya. And then, kay Martha, eto, ano ang sabi ng verse 40? But Martha was distracted with all her preparation, and she came up to him and said, ito na yung negative, judgmental, because of so much busy and preparation. Wala namang kasama kaya hindi niya na-manage. Ano nangyari? Panginoon, sabi na parang walang care. Di ba gano'n nangyayari sa buhay natin? Nang ating kapatid has left me to do the serving. Pinabayaan lang niya ako, sabi niya. Ako na lang ang nandito. Di ba minsan pag marami tayong ginagawa, walang katuwang inasapin pala ng ministry yung iba, hindi nagreklamo tayo, something like that. Meron ba gano'n? Di ba? That's correct. O ba't yun umalis na ka? Di ba meron kami dito? Pero si Jesus Christ, piniport niya, ha? Ano sabi niya? There's nothing to do by myself. Then, tell her to help me. Tulungan niya ako. Sabi ng balang na kasulat. Then, judgment door, ito yung sinasabi ko kanina, no? Para makapagpahinga siya. Then, in Luke chapter 10, verse 39, ang sabi ng verse 39, and she had a sister called Mary who was also seated at the Lord's feet and was listening to His word. Yun ang ginawa, yun ang naging response niya. Yun ang naging solution niya sa lahat ng mga bagay na pwedeng gawin ng isang mga kaibigan at pananampalataya sa ating Panginoon. Ito, tingnan niyo. Di ba nung pagpasok ni Christ, walang sinabi si Christ na mali doon sa ginawa ni Mary na pasinyaw. This is the reason, this is the solution. Okay? Nakakapala ko kaya, patapos namin yun, ano? Mary was focused, she cleared her mind of all the minor things and made room for the important things. Tingin nyo yung kay Christ, hindi ba yun ang pinakamahalaga sa lahat? Tingin nyo. Sabi ng
Book of Luke, mismo kay Christ, yung ginagawa ni Mary, yun ang pinakamahalaga sa lahat. Mas kinalulugdan ng Diyos yun. And of course, di naman paghahanda siya ng pagkain, di man niya binanggit yun. Ang binanggit niya ng pagpasok niya ng ating Panginoon doon sa bahay nila, ang taong ito, na kapatid natin sa mananampalataya, ang focus ng kanyang pag-iisip ay hindi sa mga minor things. Ang preparation sa food kasi ay minor things lang yan. Hindi naman masama, pero hindi yun ang important matters. Di ba? Ang important matters, base sa sinasabi ng munggong na yan, ano yun? Jesus. Si Christ. Ang important matters in life. Kaya doon sa Matthew chapter 6, na pinreach ko rito, wala nang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao. At walang makakapalit. No one can defeat that. And no one can stolen that. Wala. Ang makakapagbigay lang ng hinahanap ng tao. Si Jesus Christ. Palapakan natin siya doon. Tuwang-tuwa si Mary sa pakikinig sa ating Panginoon. Kaya yung pag-aalala sa buhay niya ay hindi nangyari. Pero sabi ng mga scholars, lalapit siya kay Christ, tutulungan niya yung kapatid niya, then lalapit siya kay Christ. But unfortunately, when it comes to Martha, she is concentrating only in preparation. That is busyness yun. Nandoon na yung Master of Heaven, the King of Prophets. Di mo pa pala mapupunta kanya. Sana dapat ang ginawa niya, di ba, nilapitan niya ang ating Panginoon. That's why he blown up. Nadi-distract ka. Now the question is, ang Panginoon ba nag-contradict sa kanyang hours para sa buhay ng tao? Di ba hindi naman? Nailagay ni Lord yung oras na para sa kanya at nailagay din ni Lord ang para sa buhay natin at pangangailangan natin. So, meaning balance si Lord, pero sa pagpili ng pinaka, the best, among the best, among the important matters. Kasi yung Lord na important matters, pag hindi malinaw yan, nag-football tayo sa idolatry. Did you get that? Kaya somehow, ang nangyayari, bayot na nga, nandiyan na nga, ano pa ang nararamdaman mo? You are looking for something more and more. Di ba ganun tayo? Ayaw na wala. Meron ng savings. Whatever. Meron ka ng food every day. Eh, ano ba naman ba naman ang kinakatakot mo? Ay, kinakatakot mo. Yung hindi ka gumagalaw. Wala kang ginagawang hindi mabuti. Di ba? That's correct. And somehow, nararap yung ability mo para malaman mo yung divine viewpoint ng Diyos. Di ba naman ko si Lord naman? And God shall supply. Ang gawin mo lang, sabi ni Pablo, manalangin ka. Did you see that? This is the turning point. The same lang yung crossroad. Pinalitan ko lang yan ng turning point. The same as the word Christ at the crossroad of anxiety. Turning point po yun. Dahil wala nang makakahigit tayo ulat sa lahat ng git ng isang tao, kundi ang Diyos na nasa langit. Kaya pag napapabayaan na nangyayari,
You are distracted so much. Nag-aalala ka, pati spiritual mo, natatamaan na. At pag tinamaan na, ano nangyayari? Pagod na pagod ka sa buhay mo. At pag hindi pa namamanay somehow, papasok na yung pagkatakot, papasok na yung judgmenting someone else, whatever. We are so much distracted. Ganyan kagaling ang ating Panginoon. The important thing was Jesus. She was content to listen to the Christ and do not anything. Di ba hindi naman takot si Christ? Sakit ba ang ating Panginoon sa pangangailangan? Di ba hindi? O, tingnan niyo. In 7 days, ang hinihingi lang niya sa iyo ay 1 oras. Ito niya, then yung wife niya, wala na siguro nag-work sa inyo ng 24 hours, maliban lang sa mga nagpipisa. Pero yung nagpipisa, di ba may oras din yan? No. Di ba? O, tingnan niyo lang, ha? Tingnan niyo magaling ng Diyos. After the word alam ni Jesus Christ, is that correct? Yung from 7 to 8, marami ka ng oras, nakapagpayo ka na. Ba't di ka manalangin sa oras na yun o mag-undergo ng training sa mga pag-aaral natin? Did you see that? Napasin niya yan? Alam na alam ni Lord yung hour. Siya yung kumuha niya. And never contradicted. It's designed to the people, especially when it comes to worship Him. Yung Sunday. Minsan nawawala yung divine. Alam mo yung divine yun, ang ibig sabihin niya? Pananaw ng Diyos, hindi pananaw ng tao. Nakita niya yan? Pag nag-aalala ka, nawawala yung pananaw ng Diyos. Nawawala yung salita ng Diyos. Ano ba ang salita ng Diyos? He will provide everything to you. He will save you. He will protect you. Ang kayamanan niya, hindi malilipyan. Base sa Ephesians chapter 3, verse 20. Why don't we claim that? Then somehow, bakit ka pa ngayon nag-aalala? Kaya nga may inalot sila Sister Dela eh. 1 day at a time. Nandito ka pa lang sa oras na ito, pinuproblema mo na yung susunod. Bakit hindi mo nalang hintayin muna yan? Eh, sino may problema na? Di ba tayo rin? Sa dami nang iniisip, pagkakabala, pati yung hindi sa ako nang-iisip mo, gusto mo sakutin mo. Eh, naku, problema ka tuloy ngayon. Is that correct? 1 day at a time. At hayaan mo sa Lord. Kasi siya naman ang mayroong provision in everything to your life. Sayang naman naniniwala tayo kay Christ, di ba? Ito na lang. There is Christ. E pinako siya sa kustakan. Diligtas na ako. Hindi, sa mga bagay-bagay na hinihingi niya sa atin, parang hirap na hirap tayo. Eh, kung natin na ginagawa yung nagkakasakit tayo, kukunin niya tayo eh. Oh, gusto mo bang kunin kakagad ni Lord? Di ba ayaw mo rin? Kahit sino naman ayaw ko, kahit pigtas ka, di ba? And that's the same. Ito naman yung pinaka-concept eh. Nag-iisip pa rin na nagsabihin. Kailangan mong i-distinguish and identify yung minor things, maliliit na bagay. Kasi nangyayari yung maliliit na bagay, ginagawa palang malaking bagay. Are you agree with that? Ano ba yung pinaka-important matter dito? Alam niyo, yung kaibigan, yung isa sa mga haligi ng aming convention, Pastor
Peña Redondo, namatay na yun, naging pastor yun sa Hong Kong. One of the veteran, kasama si Dr. Lindian din yung mga veteran namin. Alam niyo, umiyak ko, nakita ko yung burol nun. Wala pa siya sa kapin. Ano tawag sa Tagalog yung kapin? Taon. Nakataon. Umiyak ako. Alam niyo ba? Ano yun? Maganda yung katawan nun eh. Nakahiga siya. Nandun yung anak niya tsaka yung wife niya. Naawa ako doon sa kalagayan niya. Alam niyo, sumagi sa isip ko, mamamatay din akong katulad nito. Nakita ko mauubos din yung lakas at buhay ng tayo. Alam mo ba? Alam niyo, energetic yung sport ng din niyo. Pero nawala yung buhay niya. But the blessing is, namatay siya para kay Kristo. Who else kailan na kung sa nagpapastor siya? Yung pastor doon ay kaibigan din natin nung nasa Los Angeles, sa California. I don't know, New Jersey, no? Sa New Jersey. Kausap ko lang nung nakaraan, matanda na yun, Pastor John Bulaon. Siya yung nagpapastor sa pinapastor ng veteran din yun, malakas din yun ang kasama namin sa convention, sa nag-representative ng convention yun. Mas senior yung kay Digi Para. Nakausap ko siya, hindi na kasi marunong nag-chat din yung matanda niya. Alam niya, naawa din ako sa kanya. Alam niya bakit? Mahina na yung katawan. At yung kanyang health, paubos na rin. But the blessing is, eto, nanatili sila sa Panginoon at walay hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay by Peña Redondo. Talagang umiyak ako, sabi ko, Panginoon, pagdating pala ng araw ay itong lakas ko ito mauubos din. Ayaw yun ka? Amen. Pagdating ng araw, kukunin mo rin pala kami. Then how come? Kung mangyayari yun, hindi ka pa ba magiging interesado sa kanya now? What do you think about that? Hindi mo namamalayan dahil alam mo bata ka pa at malakas ka pa. I guarantee you, dati nagbabasketball ako. Kaya kong buhatin yung isang abang ng bigas. But now, paupos na rin yung aking strength. Yung dati ginagawa ko, ay hindi ko na magagawa. Because somehow, maililinya na rin ako kina Peña Redondo. And the rest of those who serve the Lord Jesus Christ. Kaya hamon ko sa inyo, wala nang pinakamahalaga sa totoo lang. Habang malakas ka pa, pag naubusan ka na ng lahat, may sakit ka, nakahiga ka na lang. Baka doon mo lang maaalala na, Panginoon, sana ng bata ako pinag-lingkod ako siya. Palapakan po natin. Pero mahal pa. Patapos na dito, Luke chapter 2. But Master was distracted in all preparation, and she came up to him and said, Lord, do not care that my sisters left me to do the serving by myself. Then tell him to help. Depende na siya, di ba? Kala niya, pinabayaran siya. But the Lord answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and distracted by many things. Alam naman ni Lord na kailangan din niyang kumain. Pero nakita niya na yung ginagawa niya ay hindi nakapix para sa kanya. Mas pinahalaga niya yung ginawa ni Mary. Did you see that? Now, what is the solution in everything about anxiety? Sana makakita kayo, naiyak ako, napalugot ako, nung nakita ko si Peña Redondo.
Noong nangasal yun sa isang kaibigan ko, isa ako sa away sa Ortodeta Baptist Church. Di pa ako Christian at that time. Kilala ko na yun. Alam mo, nakakatakot nung mag-abay ako doon. Naka-drugs ako. Naka 120 ako. Nag-blow pa ako. Sinunod ko, nakabago ako. Tumatayo ako doon sa kasalan. Gumaganon ako. Pero di mo kumipuli sa pega doon. Utang yan ka. Kala ko yun ang mahalagang bagay sa buhay ko. Pero hindi pala. Salamat kay Lord. At binawi niya ako. Nandito ko na siya para yung pinakalahanap. Alam ko mahirap at ako ng buhay yung pag-iasahan ko na. But I guarantee. Hamon ko sa inyo ito. Wala lang pinakamahalaga sa buhay natin sa totoo kundi yung nasa langit na yung nakakaupo. Alam niyo bakit? This is the solution. Malinaw po yung explanation mo. From the moment Christ came into the world, she was distracted with all minor things and was too busy and forget the important thing, and that is Christ. Sana, di ba, ginawa niya, nilapitan na lang niya ang Panginoon, tapos nagkatawa niya, di ba? Pero hindi niya ginawa yun, mas pinili niya yung servant. More preparation and busy in her life. That's why, nagkalala siya. Nag-negative siya, nagkaroon siya ng problema. Then in verse 42, ito yung response. Ito yung Matthew chapter 6. Ito yung Philippians chapter 4 verse 19. At ito rin ang sinasabi ng Ephesians chapter 3 verse 20. Ang sabi ni Christ, but only one thing is necessary. Nakita niya? Tignan niyo na lang sa Tagalog. Nung makita niya si Mary na nagsisearch sa kanya at interesadong makinig and enjoy the fellowship with Christ, and the other one, Martha, so much distracted and somehow he being judgmental, ang solution na binigay ni Jesus Christ kay Martha, ito yung word. This is the divine view. Ito yung tinatawag natin yung word of matter. Wala nang pinakamahalaga sa lahat. Kahit maging presidente ka pa ng mundong ito, of course, blessing yan dito sa lupa. Pero naniniwala kayo, that is not the important matter in life. It is not. Ito yung sabi ni Christ, galing sa bibig niya para mapayapa si Bertie, si Martha, sa kanyang nararamdaman na hindi maintindihan sa ginagawa niya. Ito yung word, magtatapos na tayo. But only one thing is necessary. For Mary has chosen the good part. Malinaw? Which shall not be taken away from her. Walang makakakuha sa kanya. The important things is the fellowship with Christ. Kaya ang challenge natin sa bawat isa sa atin, habang malakas pa kayo, habang nabubuhay ka pa sa mundong ibabaw, at kung naghahanap ka lamang ng kapayapaan at pag-asa at pangangailangan ng pangangailangan mo, ang sabi ni Jesus Christ, this is the necessary and important things. Ginawa niya yung tama. Sabi niya kay Martha. At pag ginura mo ang ating Panginoon, sabi ng Matthew chapter 6, and all this thing shall be added unto you. Nakikita mo ang kahalagahan ng Kristyanismo. Nakikita mo na wala nang makakapagbigay ng kapayapaan at pag-asa
sa lahat ng mga suliranin at karamdaman, no other than the King of all kings, the Creator of heaven. Bago po ako magbukas, iintayin mo pa bago yung hindi ka nakakasal. Sabi nga ni Pastor Bulahan, Pastor Gano, hindi na ako katulad ng dati. Gusto ko makipag-fellowship sa mga solemn baptist natin dito pa. Hindi ko na kaya. Nandito na lang ako, nakaupo, dahil matanda ako. Amin ko na. Kaya alam niyo mga kapatid, it is a wake-up call sa inyo. The only necessary for everything. Baka yan ang hinahanap mo. Kaya di siya nadidistract ka, nag-aawa ka, natatakot ka. No. Baka yung pagpipili mo lang sa sinasabi ni Christ ang mali. Another one, there is minor things here, mga bagay dito sa lupa. At yung important matters, nandoon sa langit. At yan si Jesus Christ. Amen? So tumayo po tayo na natin tayo ulit ng langit. Bago po pag-close ako, alam ni Miriam, wala akong inangat sa buhay ko, kundi ang paglikuran ng buhay ng Diyos. I never bother sa mga bagay in the future. But I believe, gusto ko rin magkaroon ng future. Pero I believe yung ginagawa ko kay Lord, siya yung magbibigay doon sa aking future kahit sa magiging bagay. Kaya kayo mga kapatid, habang malakas kayo may mga trabaho kayo, go ahead with Christ. Masakot kayo sa Kanya, maglingkod kayo sa Kanya, whatever there is, baka mangyari, alam mo, magkasakot kayo dito ng mga kito. Baka kunin ka na niya. But the question is, nagservisyo ba ba ng tama para sa Kanya? Amen? Let's pray. So Lord, salamat po sa iyong kapangyarihan. Salamat po, Diyos, sa iyong pag-experience sa amin. Somehow, we so much distracted with the system of this world. Somehow, we are looking for our future. And somehow, we are so busy in so many things, and yet, we neglect the important things in our life. And that is you, the Lord Jesus Christ. Our fellowship with Him. How to serve you with our heart, with our finances, Lord. Pero kung gagawin namin ito, you promise us that you will sustain everything sa buhay namin, Panginoon. Salamat, malakas pa kami. At hindi mo pinapalintulot. Nanghihina ang aming katawang lupa. Patuloy mo po kami kung pinagagaling sa anumang mga karamdaman namin. Kaya salamat sa mensahe mo, Panginoon, sa pamamagitan din Lord, and of course, sa Apostle Paul. Natututo kami sa mga pangarap ng Diyos. Maraming salamat in Jesus' mighty name. Amen. Okay, gusto ko sa atin. Okay. So, yung ating pong Lord Supper ay isang paalala sa ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo sa ating pagpapatawad ng ating mga kasalanan. At pinabili niya ito upang lagi natin maalala ang kanyang paghihirap. Lahat ng sakripisyo, ang kanyang pagkamatay at pagkabuhay ng muli, nagbigay ng pag-asa
Pero tayo na naman tayo dito sa lupa. Kaya natin sila sa cross. Okay, disturb mo lang po. Okay. Sige po. For I received of the Lord what I also delivered to you.